Yes, Doc Ana, tuwing tag-ulan, no, ay tila dumarami po ang mga kaso ng pangangate, kaso po ng mga rashes at iba't ibang mga skin infections. No. Para po malaman, bakit naman mas nagiging vulnerable ang ating balat sa panahong ito? Thank you po, Dr. Ana. So, yes, thank you. So kapag tag-ulan, para tayong nasa perfect storm para sa mga skin infections. Dahil una, laging basa ang paligid at kapag basa ang balat, especially kapag pinapawisan, mas madaling dumadami ang fungi at bacteria. Then pangalawa po, mas madalas kasi tayong magsuot ng mga example, pag yun nga maulan, makakapal, or kapag napawisan na tayo noon, basang damit, kaya naiipit ang pawis at moisture. Then, mas maraming tao din ang nagkakukumpulan sa loob ng bahay or sa opisina, kaya mabilis kumalat ang infeksyon. So, kaya kung di natin naalagaan ang balat, mas madali tayong maging vulnerable dito sa mga fungi at mga bacterial infections. Oh, yun pala, Miss Jackie. Now, sundan ko agad yung tanong ni Miss Jackie. Doc Ana, ano yung mga pinakakaraniwang skin conditions na nakikita natin, nararanasan ng ating mga kababayan kapag tag-ulan po? So, Miss Annie, actually may mga tinatawag tayong rainy season regulars pagdating sa balat. So, we have the fungal infections tulad ng an-an, buni at alipunga. So, sila ang mahilig sa basa at pawis. Ang eczema naman makikitang lumala kapag malamig at basa ang paligid. Nakikita rin natin ang contact dermatitis. So, galing to sa exposure mula sa sabon, detergent, or kahit ulan na marumi. At mga sugatang balat na nagkakaroon ng infeksyon. So kahit maliit na hiwa lang, kapag nababad sa tubig or kinamot, pwedeng lumala. Meron din tayong mga bacterial infections tulad ng pigsa at impetigo. So mabilis kumalat to sa mga close contact ng mga tao, mga pamilya or karaniwan mga bata. Naku, madami pala ito. Hindi lang pala isa. Naku po, ayan, okay. May fungi, may eczema, may mga infeksyon, okay. Naku po, hindi lang pala isa ito. Okay, Doc Ana, thank you very much for that. Miss Jackie? Yes po. Doc Ana, isa sa mga madalas na problema ay yung fungal infections nga tulad po ng alipunga, yung mga buni at an-an. No? Paano po ito nagsisimula at bakit mas naganap na tuwing tag-ulan? Thank you po, Doc Ana. Okay, so ang fungal infections actually parang I would say kapitbahay na mahilig sa basa at pawis. So kapag tag-ulan, tas namamawas na tayo, perfect ang environment nila. So nagsisimula ito kapag ang balat ay laging moist, mainit, kulob din, no? Gaya ng example, mga paa na nakasapatos buong araw. Example, nakabota sa ating ibang mga manonood po. Or mga balat na nababad sa ulan. So actually, ang fungi ay natural na nandyan sa ating balat at paligid, pero kapag nagkaroon ng pagkakataon, ayan po, mag-a-attack na sila. So example, yung mga skin po natin na basa na hindi natuyo agad, katulad ng pagpapawis na hindi nagpalit ng damit agad. Importante talaga nagpapalit Yes po. ng damit na nabasa ng pawis. Now, Yes okay, po. nabanggit nyo na po yung mga sakit na yan. Punta tayo, simpleng pamamaraan, paraan para maiwasan ang fungal infections. Lalo na po, doon sa mga taong laging nakasuot ng sapatos at nababasa din. Pagka minsan ng ulan, Dr. Ana? So, we all have our basic hygiene checklist. So, it's very important na panatilihing tuyo ang balat, especially ang paa. So, lalo na especially also sa singit din at sa kilikili. Then, if naka-medyas tayo, wag hahayaang mababad sa pawis ang medyas, no? Palitan nyo rin balitan nyo rin of course. Then, gumamit ng tsinelas, example, sa banyo, or example, meron tayong mga manonood na may locker room, no, iwasan ang direct contact sa sahig. Then, iwasan po mag-share ng towels, medyas, mga sapatos, and panatilihin ang malinis na lifestyle, which includes twice a day na pagliligo, pagkain ng masustansyang pagkain, and at least 8 hours ng pagtulog. Yan. Twice a day na naliligo. Doktora, baka sabihin nila, hindi umuulan-ulan ngayon eh. Baka babagyo pa nga eh. Di ba? May darating na hindi mo na ako maliligo. Opo. 2 beses, sabi ni Doktora, sa isang araw, 2 beses. Least, yes. At least, ayan. At Okay. least. No Nako. sharing of towels. Yes. Oh.
Baka nagtitipid kayo, ayaw nyo masyadong maglaban ng madami, mag-share. Sabi ni doktora, no. Ayan, o sige. Yan, that's a very good reminder. Yes. Okay. Miss, maksaya po sa tubig. Okay. Doc Ana, paano naman po naapektuhan ng malimig at maulang panahon ang mga taong may eksema na o yung mga sensitive po ang kanilang balat? Thank you po, Doc Ana. Okay, kapag actually malamig ang panahon, mas nagiging tuyo ang balat dahil mas nababawasan ng natural oil. So, parang actually I would say parang lupa na laging binabaha. So, una basa pero kalauna nagbibitak-bitak at mas nagiging vulnerable sa ating mga irritants. So, for those who have eczema or sensitive skin, mas madalas lumalala ang pamumula, pangangate, at yung mga rashes dumadami. Kapag nabasa ng ulan, example, or pawis, yan, pwedeng mag-trigger ng flare-ups. No? So sa madaling salita, ang balat ay parang drama series. Maraming trigger at ang ulan ay pwede rin bida kontra bida sa balat natin. Ganda, ganda ng description ni Dr. Ana. Opo. Di ba, Miss Jackie? O, sige. Ito, Miss Jackie, sandong ko kay Dr. Ana. Ano yung kaibahan ng eczema at contact dermatitis? Paano malalaman kung alin ang nararanasan ng isang tao po? Thank you po. So when we see thank you. So when we see patients with eczema, so usually chronic or matagal na to na kondisyon na paulit-ulit. Madalas ito ay namamana at may paulit-ulit na flare-ups na example, walang parang seemingly obvious na dahilan. On the other hand, contact dermatitis ay reaction kapag na may exposure sa mga substances or chemicals like what we see in sabon, detergent, mga tela, or yung kahit ulan, actually, no, nagkakaroon ng pamumula at pangangate. Miss Jackie, pati tela, ha? O ibig sabihin, may tela na hindi fit sa balat ng isang tao. Parang lalabas na gano'n, ano? Yung sa pinapaliwanag ni Doktora. O sige. Miss Jackie, habol pa tayo. Yes po. So nabanggit niyo po yung tela na Doc Ana. Pero meron bang mga sabon or mga detergent o yung mga iba pang bagay na maaring magpalala po ng contact dermatitis lalo na sa panahon ng tag-ulan? Thank you po, Doc Ana. Yes, so definitely meron tayong mga sabon at detergent na matapang sa ating skin. Synthetic fabrics, example, polyester, lalo na kapag basa, nagtitrigger din po yun. Then wet shoes or gloves na nagkukulong ng moisture. So yun po yung mga pwede nating mga irritants po sa ating skin na nagdudulot ng contact dermatitis. So I would say yung balat actually parang may pride yan talaga po, no? Kapag na-offend ng irritants, posible agad may reaction. Pwedeng instant or delayed, no? Kaya piliin ang mild soap, breathable fabrics like cotton, and make sure tuyo ang balat pag nabasa.